Kagabi po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Noon po if I'm not mistaken, that was 2021. Ako po ay naimbitahan na mag-share ng preaching, regarding sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. At ito yung pinaka-first na presentation na ginawa ko bilang preacher noon, mga kapatid. Na-preach ko ito ng twice, isang beses doon sa dating church, at isang beses din dito sa church na ito. At lagi ko po itong pinipreach sapagkat ito ay yung foundation ng pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo at sa Diyos na siyang nagligtas at naglikha sa bawat isa sa atin. Ano yung foundation na yun, kapatid? Na tayong lahat ay binuhay muli ng Diyos. Na lahat ng mga anak kay Kristo Jesus ay binuhay muli ng Diyos. Kung papansinin ninyo, kapatid, yung sinasabing binuhay muli ng mga pastor o binuhay muli ng iglesia, ang sinasabi ko dito, ang lahat ng mga anak kay Kristo Jesus, binuhay silang muli ng Diyos. Malinaw yan sa Biblia, kapatid, sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Ang sinabi doon ni Pablo na tayong lahat ay patay dahil sa tatlong makapangyarihang elemento na nasa mundong ito. Sino mga yan? Ang elemento ng mundo na patuloy na nagkakasala sa Diyos at patuloy na nagre-rebelde sa Diyos at patuloy na lumalayo sa Diyos. Ang elemento ng Diablo, ang prinsipe ng ipapawid na siyang tumutokso at patuloy na binubulag ang mga tao sa kanilang kalikuan, at ang ating mga sariling laman na siyang pinaka-instrumento upang tayo ay gumawa ng kasalanan. At dahil doon tayo ay patay, lahat sa Espiritu. Ngunit sa verse 4, makikita mo dito, ngunit ang Diyos, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 4, ngunit ang Diyos, palibhasing mayaman sa awa, dahil sa kanyang kahabagan, binuhay niya tayong muli para kay Kristo. At yun yung dahilan kung bakit tayo ay na kay Kristo, kung bakit nakikilala natin siya, at kung bakit natin siya sinasamba at niluluwalhati. Bakit? Kasi nananampalataya tayo sa Kanya. Lagi ko sinasabi ito, kapatid, the foundation of our faith, it is not about kung sino tayo, but kung sino ang nagligtas sa atin. At kung sino ang nagligtas sa atin, kailangan kilala natin kung sino siya. Kung hindi natin siya nakikilala, may problema sa atin. Ang sabi ng Biblia, hindi natin siya nakikilala sapagkat tayong lahat ay patay at bulag. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos na ito, isang biyaya na ibinigay sa isang makasalanang tao, bulag, patay, lumpo na tao, dahil dito sa biyayang ito, nagkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Nakilala natin si Kristo at kilala tayo ni Kristo, at dahil doon, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya meron tayong paniniwala. Regeneration o yung pagbubuhay muli precedes faith. Ano yung sabihin nun? Bago sumampalataya ang isang taong Kristiyano na totoong na kay Kristo, kailangan may gawin muna ang Diyos sa Kanya. Isang bagay, isang malaki-malang, dakilang himalang bagay na gagawin ang Diyos sa Kanya bago man lamang siya manampalataya kay Kristo. Kaya we are not saved by our works, but we are saved by grace. At ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Ang doctrine of regeneration or pagbubuhay muli. Ang word na born again, kapatid, or yung regeneration, was popularized. Ito ay naging famous sa lahat ng mga tao noong early 1900s. Noong mayroong isang US President na sinabi niya
na siya daw ay isang born-again Christian, sabi niya. So marami sa mga Americans yung in-associate nila yung pananampalataya nila doon sa pananampalataya ng presidente na yon. Kung sinabi niya siya ay naging born-again Christian. However, the term itself is redundant. Bakit ko sinasabi yun? Because if you are truly a born-again man, then you are truly Christian. No? Ang sinasabi ko dito, if you are born again, then you are simply a Christian. Or else, if you are not born again, you were never a Christian. Ano ibig sabihin nito? Kung walang pagbubuhay muli ng Diyos sa isang espiritong patay, hindi ka totoong Kristiyano. So laging nauuna ang Diyos. Siya lagi ang catalyst. Or else, hindi sasabihin ng Biblia na ang ating mahal na Panginoon sa Kristo is the author and the finisher of our faith. Kapag sinabing author, siya yung gumawa nito, siya ang nauna, siya ang nagsulat nito. Or else, kung nauna tayo kaysa sa divine intervention ng Diyos, then we are the author of our faith. Pero sabi ng Bible, our Lord Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. And why is that? Pag-aralan natin ngayong gabi na ito. Ano ba yung pagkabuhay muli or regeneration at bakit ito mahalaga? Ang puso daw ng isang taong patay ay hindi na tumitibok. Totoo po ba yan? Paano natin malalaman na patay na yung tao? Pag hindi na tumitibok at humihinga. And pag tumitibok ang kanyang puso at kapag hindi na siya, humihinga. Thus, ang isang taong patay, pwede ba natin sabihin na mayroon siyang patong puso? Kasi ang puso niya ay hindi na gumagalaw. Amen po ba? But kung gayon, ang taong patay ay may patong puso. Pero tingnan natin, kapatid, ang isang interaction noong unang panahon, noong panahon na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay lumalakad sa mundong ito, isang dakilang pariseyo ang lumapit sa Kanya. Isang tanyag na pariseyo ang lumapit sa Kanya. Isang pariseyo na may estado sa buhay, isa sa mga pinakamayaman na Hudyo noong unang panahon na nakaupo bilang kongreso ng mga Hudyo. In fact, he is a member of Sanhedrin. Ang Sanhedrin, kapatid, ay isang grupo ng mga magaling at nakikilalang mga pariseyo noong unang panahon. Basahin natin itong tao na ito na lumapit sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pangalan niya, kapatid, ay Nicodemus. No? Pero bago natin basahin itong John chapter 3 verse 1 to 7, which is our key verse, bibigyan ko kayo ng 3 pointers na lang yung sinasabi. Yung mga nag-take notes dati, alam na ito. There are 3 pointers dito sa pag-aaral natin. First, it is the sinner's worry, o isang makasalanang tao na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Pangalawa, the Savior's word, o kung ano yung sinabi o salita ng tagapagligtas sa kanya. At ang panghuli, the Spirit's work. Ano daw ang gagawin ng Espiritu Santo para sa taong ito na nangangailangan ng kaligtasan. Those are 3 very important pointers. Titignan natin ngayong gabi na ito. And if you notice, ginawa natin siyang TSW para madaling memorize. The sinner's worry, TSW, the Savior's word, that's TSW, and the Spirit's word. No? The 3 TSWs. First, tignan muna natin. What is the sinner's worry? Ano ba yung pag-aalala ng isang makasalanang tao? Tingnan mo natin ang buhay ni Nicodemus. Si Nicodemus, kapatid, ay isang pariseyo. Meaning, simula nung siya'y ipinanganak sa tribo ng Israel, hanggang sa siya'y lumaki at nag-aral ng mga salita ng Old Testament, siya ay marunong sa mga salita ng mga propeta at ng mga sinaunang mga Israelita. Thus, memorize niyo yung Old Testament ng Bible, which is the Tanakh.
No? Specifically, kailangan memorize niya yung Torah, which is the first 5 books of the Bible. Itong tao nito ay magaling at may posisyon. Itong tao nito ay may pamilya, meron siyang anak. At itong tao na ito, kapatid, so noong panahon niya ay parang ka-level ng isang congressman sa panahon natin. So magaling siya. Hindi po siya yung tatanga-tanga lamang. Ang Pariseo ay magaling. Kapag sabi ko ay isang Pariseo, ibig sabihin ikaw ay magaling sa mga utos ng Diyos. Ikaw ay magaling sa batas ng Diyos, sa mga kautusan. At ikaw ay magaling sa pagsunod ng mga kautusan ng Diyos. At kung siya isang Pariseo na mayroong posisyon, sabihin, isa siya sa mga pinakamagaling na tumupad sa mga kautusan ng Diyos. Pero itong tao dito, na magaling tumupad sa mga kautusan ng Diyos, ay mayroon pa rin pag-aalala sa kanyang sarili. Ano kaya yun? Alam niya sa kanyang puso na kahit tinutupad niya ang mga kautusan ng Diyos na walang patid at walang kumpay, may bumabagabag pa rin sa kanya na nagsasabing siya ay isang makasalanang tao. May nagko-convict sa kanya na nagsasabi, ikaw, Nicodemus, ay hindi matuwid. Ikaw ay isang makasalanang tao. At itong tao na ito, na matuwid sa paningin ng mga Hudyo, na matuwid sa mga paningin ng mga Israelita noong unang panahon, mayroon silang respeto sa tao nito. Pero siya ay nawalan ng kumpiyansa sa kanyang sarili. At ito yung nagpa-humble sa kanya. Ito, kapatid, yung nagpababa sa kanya. Upang naging mababa siya, naging humble siya, upang ito'y maging sapat na kanyang gawin na lumapit siya sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Basahin natin sa John chapter 3, verse 1 to 2. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Sa English kapatid is Nicodemus. Isang pinuno ng mga Hudyo. Kapag sinabing pinuno, kapatid, sabi meron siyang katungkulan. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabay o Guro, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. This is very important, kapatid, because this is the first acknowledgement ng isang Hudyo o isang Pariseo nonetheless sa ating mahal na Panginoong Kristo. Ang acknowledgement that He is from God. In fact, this is very important because He's saying that this man, yung kaharap niya na si Yesu Kristo, is begotten from God. That He is born from God. No? At siya ay pumunta sa kanya ng gabi. Bakit tayo dyan? Pumunta siya kay Jesus ng gabi. Bakit kaya? Kasi natatakot siya na makita siya ng ibang kapwa niya, mga Pariseo. Kasi yung mga Pariseo noong unang panahon ay galit sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Upang maiwasan na magalit din ng mga kapwa niya Pariseo sa kanya, pumunta siya kay Kristo ng gabi. At sinabi niya, nalalaman kung ikaw ay mula sa Diyos. Sapagkat ikaw ay gumagawa ng himala dito, himala doon, signs and wonders and everything. Naririnig ko mula sa aking mga kasamahan na mga Pariseo na laging nakatutok sa iyo. Marami din yung mga nababalitaan niya. Kaya in-acknowledge niya that moment kung sino si Kristo. Pero ano yung sagot ng Panginoon? Imagine yan yung nangyayari sa kanya. Isang Pariseo na nag-aalala. Kaya nagpunta siya ng gabi kay Kristo upang sabihin sa kanya na siya ay galing sa Diyos. Walang katanungan, kapatid. Basta sinabi lang niya, nalalaman ko na ikaw ay galing sa Diyos. Sapagkat walang sino man na makagawa ng mga ganitong mga tanda kung hindi ka galing sa Diyos. Pero ano yung sinabi ng Panginoong Jesucristo? Tingnan natin, the Savior's Word, ang salita ng tagapagligtas. Ano yung sinabi ng mahal na Panginoong Jesucristo sa kanya sa verse 3?
Sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." What? Siguro kung ikaw si Nicodemus, magtataka ka. Kasi wala ka naman tinanong sa kanya. Wala ka naman sinabi sa kanya na isang hint upang ganyan ang sagutin ni Kristo sa iyo. Pero bakit alam ni Kristo kung ano yung nasa puso ni Nicodemus? Bakit? Sapagkat ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, first, ay Diyos. At pangalawa, alam niya lahat ng mga sa Kanya. Amen po ba? Sinabi ng Biblia, kilala ko ang aking mga tupa. At tinatawag ko sila sa pangalan. That moment, alam ni Kristo na ang kanyang kaharap ay ang kanyang tupa na nag-aalala. Kaya sabi niya, without any question, kahit walang tanong, ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanya, Nicodemus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ano yung requirement upang makita ang kaharian ng Diyos? Kailangan ikaw ay ipanganak muli. So tignan natin sa verse 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo. Sumagot si Nicodemus. Marahil nagtaka siya. Sabi niya, paano maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? No? Nung first time ko panoorin ito kasi nung nag-research ako about this very verse, marami akong narinig ng mga preachers na nagsasabi na napakataka naman daw ni Nicodemus. Bakit ganun yung kanyang sagot? Obvious ba? Parang ganyan. In fact, kapatid, this is not Nicodemus being dumb. No. Ang sinasabi dito ni Nicodemus, kapatid, in other words, it is impossible for me. Napaka-imposible naman na ako, na isang matanda na, ay ipanganak muli. Para sa kanya, ang mga sinasabi ni Kristo doesn't make any sense. Parang nonsense, hindi niya maintindihan. Napaka-imposible na sinasabi mo na ako ipanganak muli. Papasok pa ako sa tiyan ng aking ina, tapos ipapanganak ako muli. Napaka-imposible. Ito yung kasagutan ni Nicodemus dun sa sinabi ni Kristo. Pero ano yung sinabi ni Kristo? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig, tinan mo yung word dyan, tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Keyword dyan, ipanganak sa tubig at sa Espiritu upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kanina, kailangan ipanganak ka muli upang makita ang kaharian ng Diyos. Ngayon, kailangan mong ipanganak sa tubig at sa Espiritu upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung hint na ating mahal na Panginoon sa Kristo. Binibigyan niya ng clue si Nicodemus, technically. Kasi alam niya magaling si Nicodemus. Alam niya si Nicodemus ay matalino at may pinag-aralan. Sabi niya nga Nicodemus sa 6, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. That is the first clue. Ang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo kay Nicodemus, Nicodemus, hindi ka ipapanganak muli sa laman. Sapagkat ang ipinanganak ng laman ay mananatiling sa laman. Ang sinasabi ko, sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ay kailangan mong ipanganak muli sa Espiritu. Kaya ngayong gabi, kapatid, pagmasdan natin. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, upang magkaroon ng kapayapaan si Nicodemus sa kanyang sarili at mawala yung agam-agam niya regarding sa kanyang kasalanan, ibig sabihin, nalaman ng Nicodemus na hindi sapat yung kanyang mga ginagawa o yung paggawa niya ng mabuti upang siya ay maligtas. Thus, kailangan pa rin niya na mayroong
tagapagligtas para sa Kanya. Tingnan natin, pagmasdan natin, sabi natin, mahal na Panginoon sa Kristo, kailangan pabuhay kang muli upang ikaw ay makita ang kaharian ng Diyos. At the same time, mabuhay ka sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin kung ano ba yung tubig at ng Espiritu. Marami yung nagsasabi na ito daw yung bautismo. Diba? Kapag pinabautismohan ka, ano meron doon? Tubig. Tapos at the same time, sasabihin na ikaw ay magiging baptized by the Holy Spirit after that. Kamukha nangyari sa ating mahal na Panginoon sa Kristo nung siya'y nabautismohan, binautismohan ni John the Baptist, nung siya'y nilubog sa tubig, pag-ahon niya, dumating yung Espiritu Santo na isang kalapati na nakita ng lahat ng tao, nasaksihan nila ito, at nagsalita ang Ama sa langit. Marami ang nakasaksi nito. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon sa Kristo dyan. Tandaan, sino ba yung kausap ni Yesu Kristo dyan? Si Nicodemus. At sino si Nicodemus? Isang Pariseo. At kung si Nicodemus ay isang Pariseo, ibig sabihin siya ay bihasa sa mga bagay na nasa lumang tipan, or tinatawag natin Old Testament. So meaning, ang sinasabi dito ng ating mahal na Panginoon sa Kristo is something from the Old Testament. This is not about the ritual of baptism, but it is about something from the Old Testament. Ano yung pangatlo? The Spirit's work. Sinabi niya yung ating mahal na Panginoon sa Kristo dito, sabi niya, huwag kang magtaka sa verse 7 na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Huwag ka daw magtaka, sabi ni ng ating mahal na Panginoon sa Nicodemus. Ano yung clue niya? Humihigit ang hangin kung saan nito ibig. At naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggaling at kung saan tutungo. Ganun din ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Makikita mo dyan, kapatid, ang hangin ay hinalintulad sa Espiritu Santo. At ang hangin daw na ito ay hindi natin nakikita. Ang hangin na ito, bagamat hindi natin nakikita, ito'y nararamdaman natin. Hindi natin alam kung saan ito nanggaling o kung saan ito pupunta. At ito yung maganda, sa yellow, makita mo, humihihip ang hangin kung saan nito ibig. Ibig sabihin, kung sino ang pinili ng Espiritu Santo na bubuhayin niyang muli, sila lamang ang mabubuhay muli. Kaya ang pagpipili sa mga ililigtas ng Diyos at bubuhayin niyang muli ay nasa kamay at kalooban ng Diyos lamang at hindi ng tao. Bakit? Sabi nga ni Nicodemus, napaka-imposible na ipanganak muli ang isang matandang tao. Amen po ba? So ito yung tanong ko, nung pinanganak po kayo, nung bata kayo, natatandaan niyo pa po ba yun? Natatandaan niyo po ba nung lumalabas kayo sa puwerta ng inyong ina? Or kung kayo ay cesarean section, naalala niyo po ba nung ginilitan ng tiyan yung inyong ina at nilabas kayo mula sa kanyang uterus, ng kanyang matres? Hindi. Hindi natin naaalala, di ba? Bakit? Kasi wala tayong kinalaman sa ating pagkabuhay at pagkapanganak dito sa mundo ito. Bakit? Kasi wala kang alam. Ikaw ay sanggol na walang alam. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tayo lahat ay ligaw, patay, bulag. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin. So kung tayo ay ipapanganak muli, kailangan mayroong tumulong sa atin. Nung pinanganak kayo, tinanong niyo po ba yung mother ninyo? Si mama kasi cesarean section siya. Alam niyo ba kung ano yung ginawa ng nanay niyo para ipanganak kayo? Diba? Tinanong niyo po ba yun? Siya lahat. Yung gumawa nun, yung pagtutulak para malabas ka
or yung mga doktor yung gumawa nun para sa'yo. Pero ikaw ba? Tinulak mo ba yung sarili mo para lumabas ka? Hindi. Kasi hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan. Ganyan din kapatid sa pagbubuhay muli ng isang Kristiyano, ang patay ay mananatiling patay. May gagawin ba ang patay? Wala, patay na. So wala tayong kakayahan na buhayin natin muli ang ating mga sarili. Pero ang sabi ng Diyos, pinangako niya, tayong lahat ay bubuhayin niyang muli. Lahat ng mga nakay Kristo Jesus. Kaya nga sabi dito, ang hangin, which is ang Holy Spirit, ay umiinit kung sino man, kung saan man siya gustong pumunta. Hindi natin ito alam, hindi natin ito nakikita, hindi natin alam kung kailan, kasi hindi natin makita, hindi natin siya makita. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Ngayon, mamamatay tao ka. Bukas, pag-isip mo, hindi mo alam, nagbago ka na. Hindi mo alam na ikaw pala ay naging Kristiyano na. Hindi mo alam na the moment na siniran ka ng gospel, maniniwala at maniniwala kasi pinanganak ka na palang muli ng Diyos. Hindi mo alam yung oras na ikaw ay ipapanganak muli ng Diyos. Sapagkat ito'y gawa ng Espiritu Santo. Hindi ito kamukha ng i-altar calling ka dito at uulitin mo ang sasabihin ni Pastor, itatawag natin the sinner's prayer, after nun, papabautismo ka, and then alam mo na na-born again ka. That's it, born again ka na. No! It was never like that. Ang sinabi, ang pagbubuhay muli ng tao sa Diyos ay ora mismo, mabilis, sa isang kisap mata, ikaw ay maniniwala kay Kristo. Si Brother Roger na lang kapatid, sa kanyang pagtoo. No? Hindi man siya nabautismuhan agad. Pero the moment na pumasok siya sa iglesia, the moment na nagkaroon siya ng agam-agam sa kanyang problema, sa kanyang sarili, sa dami-dami ng pwede niyang lapitan, bakit kaya si Pastor ang nilapitan niya? Na si Pastor ay walang tigil na nag-i-invite ng mga tao sa iglesia upang maintindihan natin nila ang Ebanghelyo ng Diyos. At kung bakit kaya noong pinalaganap natin ang Ebanghelyo ay naniwala si Brother Roger. Hindi ba kayo nagtataka minsan? Ikaw, Brother Roger, hindi po kayo nagtataka. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo bubuhayin muli ng Diyos. At kapag binuhay tayong muli ng Diyos, karakadaka ikaw ay mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Yan, kapatid, ay bunga ng kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa isang tao patay. No? Tignan natin kung ano yung sabihin ng tubig at ng Espiritu dito. Hindi to bautismo, kapatid. No? Let me emphasize it. Lagi nilang sinasabi na this is baptism. No! This is in reference sa Old Testament. Kasi ang kausap dito natin mga Panginoon Kristo is Nicodemus. And Nicodemus is a scholar of the Old Testament. So ano yung tinutukoy dito na tubig at Espiritu? Basahin natin kapatid sa Book of Ezekiel, chapter 36, verse 24 to 20. Ito yung pangako ng Diyos sa Israel noong unang panahon. Basahin natin. Sapagkat aking kukunin kayo, sabi ng Diyos, sa mga bansa, at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ito yung pangako ng Diyos sa lahat ng mga sa Kanya. Na kahit sila ay mahiwalay, mapunta sa iba't ibang mga bansa, pagdating ng panahon, titipunin niya yung mga tao ito sa isang lupain. At anong gagawin niya sa kanila? Ako'y magwiwisit ng malinis na tubig. That is the first reference of water. Ang Diyos daw ang magwiwisik ng malinis na tubig. Hindi ang pastor, hindi kung sino man, kundi ang Diyos daw ang gagawa nito sa inyo. At kayo'y magiging malinis. Ang epekto ng tubig, lilinisin ang ating mga karumihan. Imagine that. Ang unang epekto ng tubig ay linisin ang ating mga karumihan. Kaya bang gawin niya ng bautismo yung ritual? Hindi. Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito.
kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan. Sabi dito ng ni Ezekiel. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Why? Bakit ito sinasabi ng Diyos na tayong lahat daw ay malinis sa ating lahat ng ating mga Diyos-Diyosan? Because the moment that you are cleansed by the water, the moment na ikaw ay lilinis sa tubig ng Diyos, ibig sabihin, makikilala mo na siya, makikita mo na yung kanyang kaharian. Di ba ang sabi kanina, you should be born by water and spirit for you to enter the kingdom. The moment na ikaw ay nilinis sa tubig, makikilala mo na kung sino ang iyong Panginoon. Makikilala mo na kung sino ang iyong Diyos. Dahil ang matang bulag ay makakita, ang patay ay mabubuhay, ang lumpo ay makakalakad. Why? Because this is the power of God in our lives. At kung nakikita na natin ng Diyos, tayo lahat ay mawawalan na ng mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi naiintindihan na natin na mayroong isang Diyos na dapat natin paglingkuran. At kung sino man yung mga Diyos-Diyosan na yan, kakalimutan na natin. Di ba? Kaya sabi dito ng Diyos kay Ezekiel, tayong lahat ay malilinis sa pamamagitan ng tubig. At 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ibig sabihin ng puso na dating patay, bibigyan tayo ng bagong puso. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. That is the water and the spirit. Bagong puso means bagong espiritu. Aking ililisin ang bagong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 27. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, sabi ng Diyos. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. May kinuha dito ang pangako ng Diyos sa Israel na kanyang bibigyan niya tayo ng kanyang espiritu na tatakan sa ating mga puso. Naalala niyo si Kristo bago siya umalis? Sa Matthew chapter 20, sabi niya babalik na siya sa kanyang Ama. At sabi ng mga disipulo sa kanya, Panginoon, paano kami? Paano kami? Huwag kayong maglala. Meron kayong tagatulong. Meron kayong tagapayo. Meron kayong advocate dito sa bundok ito. Kailangan kong umalis upang matupad ang mga pangako ng Diyos. Ang paglilinis sa tubig ay gawa ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nalinis. Pagkatapos ng paglilinis sa tubig, anong mangyayari? Bibigyan daw tayo ng Diyos ng kanyang Espiritu. Sabi natin mahal na Panginoon sa Kristo, darating ang Espiritu Santo at siya yung magpapalakas at magpapalago sa aking iglesia. Acts chapter 2, ano nangyari? Bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nandoon at silang lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika na i-spread ang Ebanghelyo ni Kristo. Kayo'y naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ito yung pangako ng Diyos sa lahat ng mga sa Kanya. Ano yung tubig? Ito yung kapangyarihan ng Diyos na linisin ang mga makasalanang tao. At ang tubig na nabibigay ng buhay at ang ano yung Espiritu, ang Diyos na nasa atin upang tayo ay baguhin sa araw-araw at maging banal sa Kanyang harapan. Yan kapatid ang sinabi ni Jesus kay Nicodemus. Nicodemus, for you to enter the kingdom, para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan ikaw ay malinis muna ng tubig at ikaw ay mabigyan ng Espiritu. Hindi ba yun yung ginawa ng Panginoon sa Kristo sa atin? So ano yung pagkabuhay muli? Basahin natin, Ezekiel 37:12-14. Kaya't magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, sabi ng Diyos kay Ezekiel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko at aking
pauwiin kayo sa lupain ng Israel. Ano ibig sabihin nito? Kung may libingan, may patay. Having sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10, tayong lahat ay patay. Meaning, ang mga libingan dyan, kapatid, tayo. Tayong lahat ay dating nasa libingan, tayong lahat ay nasa disyerto na, buto na lang tayo, patay na tayo, patagal ng panahon. Pero ang pangako ng Diyos, darating ang araw, sabi ng Diyos, bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. Ibig sabihin, bubuhay din tayo muli. At sa pagbubuhay niyang muli sa atin, ang epekto nun, basahin natin sa 13, inyong malalaman na ako ang Panginoon. Imagine kanina, sabi natin, mahal ng Panginoon sa Kristo, mas kailangan buhay kang muli upang makita mo ang kaharian. Ibig sabihin, kapatid, nalalaman ng ating mahal na Panginoon sa Kristo na dapat sa lahat ng mga nasa Kanya, mayroong requirement upang makilala siya. Sila dapat ay buhay muli ng Diyos. Sino ang buhay sa tao? Patay? Ang Diyos. Thus, logic will say, ang tao ay hindi sasampalataya kay Kristo malibang ang taong patay ay buhayin muli ng Diyos. Then that is the time na makikilala niya si Kristo at sasambahin niya si Kristo. Amen po ba? Why? Balikan natin sa 12. Narito, bubuksan ko ang inyong mga libingan at aking pasasabay kayo mula sa inyong libingan. At ang epekto ng pagbubuhay muli na ito ay malalaman natin kung sino ang Panginoon. Diba? Sasampalataya ka ba sa Panginoon na hindi mo kilala? Hindi. Pero the moment na nakilala mo na ang Panginoon, sasampalataya ka sa Kanya. Sabi nito, iyong malalaman na ako, Panginoon, kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. Pagkatapos nito, anong gagawin niya? Aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mabubuhay. Ito ang pangako ng Diyos sa Old Testament, kapatid, na Kanyang ibibigay ang Kanyang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin at yun ang magkakos sa atin upang tayo ay mabuhay. Ang sabi ko nga, ang pagbo-born again ng isang tao patay sa Espiritu is the Holy Spirit's work. Ito yung ginagawa ng Holy Spirit sa mundong ito. Hinaharap niya ang bawat pinili at buhayin muli sa oras, sa tamang oras, sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang sitwasyon. Ito ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. At pagkatapos ito, pagbubuhay muli at pamimigay ng Espiritu, at inyong malalaman na akong Panginoon na nagsalita at nagsagawa, ang sabi ng Panginoon. Kaya like sinasabi ni Papa noon, if you don't understand the true gospel, then it is not God who is working in you. Kasi ang sabi dito, kapatid, the moment na ikaw ay binuhay muli ng Diyos, malalaman mo kung sino siya, at bibigyan ka niya ng Espiritu Santo upang ikaw ay manatiling buhay sa kanyang harapan, which is the start of eternal life. Pero tingnan mo, at inyong malalaman, makikilala mo daw, maiintindihan mo daw, na akong Panginoon, ang sabi ng Diyos, ang nagsalita, kaya ka nabuhay muli, at ako ang nagsagawa, sabi ng Panginoon. Meaning, this is all God's work. This is the very foundation ng kaligtasan, kapatid. This is all God's work. Ang sabi dito, anong ginawa ng Diyos? Bigyan na tayo ng bagong puso. Anong pangako niya? Ezekiel 11:19-20. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin lang ang batong puso at sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Bakit ginagawa ito ng Diyos? 20. Upang sila ay makasunod sa aking mga tuntunin at maganap ang aking mga batas at magawa ang mga iyon. Sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Imagine that. At 7, bibigyan ko sila ng
sa Jeremiah 24:7, bibigyan ko sila ng puso na nakikilala sa akin, sapagkat ako ang Panginoon. Lahat ng yan, kapatid, ang nagsasalita ang Panginoon. At lahat ng yan ang nagsasagawa ang Panginoon. Kaya kung sino man yung pastor na nagsasabi dahil daw binautismuhan daw si Sister Banks sa kanilang iglesia, dahil daw sa pagbabautismo na yun, kaya siya nanatili at sumasamba sa Diyos, let them be anathema, sabi ni Pablo. Because that is not the true gospel. The true gospel is knowing that God did everything in terms of your salvation for you. Bibigyan mo sila ng puso. Di sinabi ng Diyos na sila yung magkakaroon ng bagong puso dahil sa gawa nilang mabuti o dahil sinusunod nila ako, kaya mo sila bibigyan ng puso. No! Ano yung na? Bibigyan niya tayo ng bagong puso bago tayo sumunod sa Kanya. Thus, nauuna lagi ang pagbubuhay muli ng Diyos bago man lamang tayo manampalataya kay Kristo. It is not the other way around. This is the evangelistic error na sinasabi ko. Sa evangelism kasi lagi na sinasabi, tanggapin mo si Kristo sa altar calling, mapabautismo ka, then that's the time na babautismohan ka ng Holy Spirit. No. Kahit ilang beses yung bautismohan ng tao na yun, kung hindi siya binuhay muli ng Diyos, hindi yun mananatili kay Kristo. Tandaan, the requirement, God must do His work first sa believer. What is that? To born the dead again. No? So meaning, kung ikaw ay patay at wala kang magagawa, kung ikaw ay bulag at hindi mo alam kung anong ginagawa mo, pero may ginawa pa rin ng Diyos sa iyo despite na ikaw ay patay, despite na ikaw ay undeserving, despite na ikaw ay wala naman ginagawa para sa Kanya, then nakatanggap ka ng tinatawag natin biyaya or grace. Kasi wala ka man yung ginagawa, pero binigyan ka ng pabor ng Diyos. Meaning, regeneration or pagbubuhay muli is an effect of God's grace alone. Ano yung solas natin? Sola gratia, by grace alone. Sola fide, in faith alone. Solus Christus, in Christ alone. And this is the ultimate exegesis ng napag-aralan natin. Tignan natin kung ano yung sinabi ni Pablo kay Titus sa chapter 3, verse 4 to 7. Sabi dito lang ni Pablo, kapatid, ngunit na makayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Tignan natin sa 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginagawa sa katwiran. Ito yung lagi sinasabi ni Pastor. Kahit batuwid ka na ginagawa mo lagi yung mga batas ng Diyos, hindi yun yung basehan ng Diyos kung ikaw ay ligtas. At ito yung sinabi ni Pablo, dakila daw ang Diyos sapagkat iligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabaghan. Sa pamamagitan ng paghuhugas, that is the water, ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu, that is the Spirit. This is not baptism, ladies and gentlemen. This is the power of God. Pangako niya noong panahon ni Ezekiel, pangako niya noong panahon ni Jeremiah, at ginawa, fulfill ng ating mahal na Panginoon Kristo. Who is the water? The blood of our Lord Jesus Christ. Na siyang naglinis sa bawat isa sa atin. At kung siya'y umalis, ang pangako niya, bibigyan ko kayo ng Espiritu Santo. At ito yung katuparan ng pangako na yun, na sinabi ni Jesus kay Nicodemus. Nicodemus, alam mo ba? Sabi niya, ang water is my blood. The Spirit is the Spirit of God. At ito ang ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 6. Ang Espiritu ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Tingnan natin ito. Ang Espiritu ito, which is the Holy Spirit, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin. Ibig sabihin, kapatid, this is given to all of us. From the moment na ito'y nagkaroon ng pananampalataya ang mga tao sa Diyos, hanggang sa mga oras na ito at sa mga darating pang araw, ang Espiritu na ito ay binuhos sa atin ng sagana. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Mapalad daw yung mga tao na hindi man nakita si Kristo, pero naniwala sila sa Kanya. Nakita ba natin si Kristo? Pero naniniwala tayo sa Kanya. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay binuhos sa atin ng sagana. At ito hindi sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti, kundi ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Bakit? Kasi nangako si Kristo sa bawat isa sa atin na kung siya man ay aalis, hindi siya mananatiling malayo sa atin. Sapagkat may iwanan siya na Espiritu Santo na siyang makakasama natin sa paglalakbay natin sa mundong ito. Tingnan natin dyan, kapatid. Diba, nilinis tayo, which is the water, and then binigyan tayo ng Espiritu Santo, which is the Holy Spirit. Ano yung katibayan, ano yung epekto niyan sa 7? Upang, ginawa ito ng Diyos, sabi ni Pablo, upang yamang inaring ganap tayong lahat sa pamamagitan ng biyaya or grace. Romans chapter 5, ano sabi ni Pablo? Therefore, being justified by faith. Diba? Ano yung faith? Pananampalataya. Here, sabi that we are justified by grace. Therefore, the moment na makatanggap ka ng biyaya na ikaw ay binuhay muli ng Diyos at makilala mo siya bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, doon ka magkakaroon ng pananampalataya na siyang dahilan kung bakit ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Thus, even faith is grace from God. Kahit ang pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon Jesucristo ay hindi galing sa laman. Di ba ang ipinanganak sa laman ay mananatiling sa laman? Pero ang mga ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Thus, faith is not from the flesh. Thus, ang pananampalataya ay hindi produkto ng laman o ng gawa ng tao. But this is the product of the Spirit of God dwelling in everyone chosen for Christ. Kaya by grace alone, you have been saved. Yamang inarangalap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo mga naging tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito'y gawa ng Diyos lahat. Mula sa the moment na ikaw ay sasampalataya kay Kristo, hanggang sa araw na ikaw ay malalagutan ng hininga, lahat ng iyan ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya it makes sense na, sabi ko nga, John chapter 3 verse 1 to 10 is the foundation of the Christian faith. Why? Sapagkat ang pagbubuhay muli ng Diyos or pagiging born again, who is actually a Christian, is not a work of man, but it is a masterpiece done and painted by God alone. At kung naintindihan natin ito, amen. Kung naintindihan natin na kaya pala ako nandito dahil ang Diyos pala yung bumuhay sa akin. Kaya pala ako sumasampalataya kay Kristo kasi mula sa pagiging bulag sa katotohanan, binuksan niyo yung aking pangunawa, ngayon naintindihan ko na. Kaya pala ako nananatili dito sa iglesia at sa paggawa ng mabuti sa ngalan ni Kristo. Kasi ang Espiritu Santo pala ay nagtatrabaho sa akin at binabago niya ako sa araw-araw. Kaya pala lahat ng mga nangyayari ito, kaya pala dati hindi ko marunong magpatawad, ngayon nagpapatawad na ako. Dati
nagmura ako, ngayon nagbago na ako. Dati mo nanakaw ako, ngayon hindi na ako nagnanakaw. Kaya pala ginagawa ko yung mga bagay na yan, kasi alam ko ang Diyos ang gumagawa ng mga pagbabagong yan sa aking puso, na dati ako'y bato, na dati ako'y patay, ngayon ako'y bagong nilalang, buhay na naglilingkod sa Diyos na aking nilalang. At kung naiintindihan mo ito at tatayo ka sa pulpito at ikaw ay magpapasalamat sa Diyos, alam mo kung sino ang pasasalamatan mo ng buo sa iyong puso. Di ba? Ang Diyos lamang, siya lamang ang pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin sa ating buhay, magpakailanman. Soli Deo Gloria. Tandaan, tayo iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang dakilang biyaya lamang. Hindi natin ipinanganak ng ating sarili, ni ang bautismo ni Pastor ang hindi nagpanganak sa inyo. Bagkus na nagpanganak sa inyo, ang Diyos, ang Espiritu Santo. Hindi natin alam kung kailan dito ginawa. Pero the moment na gagawin ito ng Espiritu Santo, ikaw ay maniniwala kay Kristo. Kaya nga, regeneration precedes faith. What does that mean? Kailangan buhayin ka muna muli ng Diyos bago ka manampalataya kay Kristo. It's not the other way around. Like product of over-evangelism na kailangan manampalataya ka, maniwala ka, bago ka buhayin muli ng Diyos. Bago mo tanggapin yung biyaya niya, kailangan may gawin ka ganito. No. Grace always comes first. At kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, that is the product of God's grace in your life. Walang nilalang ang makakagawa nito. Tandaan, walang nilalang, kahit sino pa. Dahil ng Diyos lamang ang pwede gumawa nito. Tayong lahat ay nasa ilalim ng kanyang dakilang kahabagan. Ang Diyos lamang ang tanging bumuhay muli sa atin upang ating siyang makilala at manampalataya sa Kanya. Bumuhay muli upang makilala natin siya at sumampalataya tayo sa Kanya. Ito ay Kanyang ginawa upang makita natin ang kaharian at tayo ay maligtas. At sa pamamagitan ng biyaya nito ng Diyos, tayo ay naligtas. Kaya ang gagawin natin sa ating buhay, paway pagkatawan, purihin, sambahin, walhin ng Diyos na siyang ginawa para sa atin. Sana naiintindihan natin ito, kapatid, na wala kang sawa na nagpe-preach ng Ebanghelyo na ito. Ito yung ginawa ko, kapatid, dati. No? I was met up with negative reactions that time. Kasi mahirap intindihin at mahirap tanggapin na kaya ka pala ligtas ay hindi pala dahil sumasampalataya ka sa Diyos. Kasi sumasampalataya ka sa Diyos dahil niligtas ka niya. Hindi niya sumampalataya ka kaya ka naligtas. It's the other way around. Nauna pala yung pagliligtas niya sa iyo bago ka sumampalataya sa Kanya. Thus, faith is not work. Kasi if faith is work, then it came from the flesh. But faith is grace from God. And if faith is grace from God, then it is from the Spirit. And what is from the Spirit will bear fruits of the Spirit. And that is how we love each other, we have peace with God, we reconcile, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga bunga ng Espiritu dahil ang Diyos ay mabiyaya sa bawat isa sa atin. Huwag niyo kalimutan, the sinner's worry, the Savior's word, and the Spirit's word. All for the glory of God. Let's pray. Ama, maraming salamat sa kalotohanan ito na iyong pinahayag sa bawat isa sa amin. Bagamat napakalalim ng aming napag-aralan ng Diyos, bagamat nalalaman namin na ito ay mga technical na mga salita o Diyos, hindi mo pa rin hinayaan na hindi namin ito maintindihan. Binusan mo nga yung mga pangunawa upang mas lalo namin maintindihan ng malalim ang iyong mga salita upang ito ay mas lalong tumanim sa aming puso ng malalim at magbunga ng Espiritu. Maraming salamat o Diyos at yung mga katotohanan nito ay aming papalaganap sa pamamagitan ng iyong panglingkod at mga kapatiran na narito. At nawa, gamitin mo kami o Diyos papalaganap ang katotohanan na ito sa mga darating na araw katulad ng krusada na paparating at sa mga araw pa darating sa mga outstations po namin kung kami ay lalaki man na isang iglesia na maraming mga workers o Diyos.
Kung ito'y pangyayari, mahal ng Panginoon, marapatin mo rin ang iyong salita, O Diyos, ay manatili sa bawat puso nila na hindi sila may influensyahan ng iba't ibang mga paniniwala ng mundong ito, bagkus sa iyong totohanan ng siya mabigay sa kanilang ilaw at paginiwalag din sila sa mundong madilim. Lahat ng tingin sa dalangin sa mga pangalan ni Jesus.